Sa maliit na bayan ng Datu Hofer sa probinsya ng Maguindanao, isang kakaibang tanawin. Daang-daang mga tao nakasilong sa ilalim ng mga makulay na tolda, saksi sa isang peace covenant sa pagitan ng mga kandidatong maglalaban sa May 2013 elections. Ang magkaribal kasi sa pagka-alkalde, si Johaira Ampatuan, asawa ni dating Armed Governor Zaldi Ampatuan, na ngayon nakakulong dahil sa Maguindanao Massacre, at si Yamashita Mangakop, isa ring malayong kamag-anak ng mga Ampatuan. Pali, ang Ampatuan po, actually, ang Ampatuan is a bigger family. Napakalaking angkan po yung Ampatuan. Noong 2010, madami po kaming, parang siyam kami na alkalde na incumbent kami lahat-lahat. In fact, noong 2010, wala akong kalaban. Ngayon lang ako nagkaroon ng kalaban. Lahat itong pamilya ng Ampatuan at saka pamilya ko, mga kamag-anak din. Agad ba? Oo. Pati yun, itong mga Manguralato. Third degree kami ni Manguralato. Third degree, yung Ampatuan? Ganon din, third degree. Third degree? Oo. Kaso mo interrelated kayo? Oo. Kaso lang, alam mo, dito sa atin, sa probinsya po ng Maguindanao, hindi man pwede maglaban dito ang hindi mo kadugo. Ang mga tumatakbong vice-alkalde, mga Ampatuan din. Si Nor Ayla, anak ni Johaira Ampatuan, at si Murphy Ampatuan, miyembro rin ng angkan. Sa kalapit na bayan ng Sheriff Agwak, wala pang 1 kilometro ang layo, mga Ampatuan rin ang maglalaban. Si Zahara Ampatuan, asawa ni Anwar Ampatuan, na nakakulong rin, at si Sarip Ampatuan, half-brother ni Andal Ampatuan Sr. Actually, yung Ampatuan pinaka-maraming pamilya dito sa Mindanao. Napakarami ang pamilya ng Ampatuan. Hindi ko na sa pinagmamalaki, napakarami po ang pamilya ng Ampatuan. Yung nung panahon ni Dato' Andal Ampatuan sa kanyang mga anak, na kung hindi ako nagkakamali, 10 ang municipality ng puro kanyang anak at saka kanyang mga manugang. Sa tanawing ito sa Datu Hofer, naghalo ang kakaiba at ang pangkaraniwan. Kakaiba dahil sa pangkaraniwang araw, walang katao-tao rito sa munisipyo ng Hofer. Sabi nga ng Budget Department, ito ang munisipyong hindi dapat. Ang populasyon sa pinakahuling 2010 census nasa 16,000 lang. Malayo sa minimum na 25,000 na populasyon na kailangan para mabigyan ito ng Internal Revenue Allotment. Gayon din walang matatawag na populasyon, walang kalsada, walang negosyo. Meron lang mangilang-ilang mga bahay sa kalapit bundok at burol. Pero pangkaraniwan naman ang tanawin ng mga miyembro ng mga political clan na nangunguna sa pagtakbo at pagkapanalo sa eleksyon. Dito sa Datu Hofer at gayon na rin sa marami sa 36 na bayan ng Maguindanao, namamayagpag muli ang mga political clan, ang mga miyembro ng mga sinaunang pamilya na dati na naghahari sa Maguindanao. Minsan na silang tinawag ng Maguindanao Royalty, mga dato at sultan na bahagi ng makulay na kasaysayan ng Maguindanao. Pero sa nakaraang siglo, ang mga dato ay naging politiko, mga congressman, gobernador at mayor. Sila na lang ang naglalaban. Sa mga nagdaang dekada, nabakuran na ng mga pamilya ang mga posisyon, papalit-palit lang sila ng pangalan. Kasi area nila yan eh. Pupunta ka ng Sultan Kudarat, makikita mo rin Mastura versus Mastura, etc. Punta ka doon sa Mangudadato, position, etc. Punta ka doon sa Muntawal, Pagalungan, Matalam, etc. Kasi area nila yan eh. Matalam, Pindaton, noted na yung Pagagawan at saka Pagalungan, sa kanila yan. Ang official list of candidates ng Commission on Elections para sa 2013, parang talaan lang ng mga kilalang pamilya ng Maguindanao. 80 Ampatuan ang tumatakbo para sa iba't ibang posisyon, mula board member hanggang konsehal. Matatandaan ang pamilya Ampatuan na naghari sa Maguindanao nung kasagsagan ng rehimen ni dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. Malinaw na hanggang ngayon, pinakamalakas pa rin ang hatak ng pamilya. Pumapangalawa ang pamilya Midtimbang na may 26 na kandidato. Pangatlo ang mga Sangki na may 25. Ang mga Sangki at Midtimbang, kamag-anak ng mga Ampatuan dahil sa pag-aasawa. Katunayan, si Johaira Ampatuan ay galing sa pamilya Midtimbang. Pang-apat sa bilang ang mga Sinsuat na may 22 kandidato. At hindi nalalayo ang mga Mangudadato, ang primerong karibal ngayon ng mga Ampatuan. Bagamat ang kapangyarihan ng pamilya ay nakasentro sa probinsya ng katabing Sultan Kudarat, 18 Mangudadato pa rin ang tatakbo sa probinsya ng Maguindanao. Nariyan din ang mga Matalam, mga Pendaton at Dilangalen, kapwa mga pamilya ng mga Datu at Prinsipe ng Maguindanao.
Mahigit 200 kandidato mula sa mga kilalang pamilya. Mga Ampatuan, Midtimbang, Sangki, Sinsuat, Mangudadatu, Dilangalen, Mastura at Sema ang maglalaban para sa 369 na posisyon sa Maguindanao mula congressman hanggang konsehal. Isa sa bawat 3 kandidato sa pagka-alkalde at vice-alkalde galing sa political clans. Sa pagka-gobernador, 2 kilalang pamilya ang naglalaban, ang Mangudadatu at ang Mastura. Ganon din ang vice-gobernador, Sinsuat at Midtimbang naman. Ang labanan ay hindi lamang magaganap sa pagitan ng mga political clans, pero kahit sa loob mismo ng mga pamilya. Sa Datu Hofer at Sheriff Agwak, mga Ampatuan na naglalaban-laban para sa pagka-alkalde at vice-alkalde. Sa bayan ng Ampatuan, 8 Sangki at 3 Ampatuan na maglalaban-laban mula alkalde hanggang konsehal. Sa Datu Abdullah Sangki naman, 6 na Sangki ang tumatakbo para sa konseho, 3 para sa alkalde o bise. Sa Buluan, 8 ang Mangudadatu na tumatakbo. Katunayan, parehong kandidato sa pagka-alkalde, Mangudadatu ang apelido. Sa ibang bayan naman, halos hindi na kailangan ng eleksyon dahil napili na ng mga pamilya kung sino lang ang tatakbo at mananalo. Sa Datu Angal Midtimbang, walang kalaban si Nathaniel Midtimbang at Ibrahim Midtimbang sa pagka-alkalde at vice-alkalde. Gayun din sa Talayan, kung saan walang kalaban si Tungkang Angal Midtimbang at Sukarno Midtimbang. Sa Datu Odin Sinsuat, wala rin kalaban si Obra Sinsuat at Sajid Sinsuat. At sa Datu Paglas, walang kakompetensya si Muhammad Pendaton Paglas at si Muhammad Yusuf Powers Paglas. Hindi rin naman bawal ang pagtakbo ng mga pamilyang ito. Bagamat sinasabi ng 1987 Constitution na dapat pigilan ang paglago ng political dynasties, wala namang batas na magpapatupad nito. Ang mga pamilyang ito ay matagal ng bahagi ng kultura at kasaysayan ng Maguindanao. Hindi pa man nabubuo ang Pilipinas, ang mga sultan at datu na ang naghahari sa Sulu at Maguindanao. Ang mga datu, sinasabing kadugo ni Prophet Muhammad na kanila raw ninuno. Ito pa rin ang pinanghahawakan ng maraming pamilya, ang otoridad na dala ng relihiyon at kasaysayan. If you look at Maguindanao, many of the influential clan traces their origin from the leadership of Sultan of Sharif Kabunsuan. So you have yung famous in the 16th century si Sultan Kudarat is a direct descendant of Sharif Kabunsuan. You have the Masturas, also important clans for today, traces their origin from that bloodline. The Mangudadatos also, to a certain extent, the Sinsuats. So practically lahat nung ano na yon nagka-claim sa bloodline na yon. Maaring nakakapagtaka kung bakit pinag-aagawan ng mga pamilya ang isa sa mga pinakamahirap na lalawigan ng Pilipinas. Sa matagal na panahon, ang kapangyarihan ng mga datu ay nasa dami ng mga tagasunod nito. Ito na marahil ang tunay na kayamanan na dala pa rin hanggang ngayon ng mga naghaharing pamilya. Yaman na nakakaakit naman sa mga politiko, sa rehiyon at maging sa Maynila. The datu cannot be a datu without a following. That's one thing. You cannot claim to be a datu without people following you. That's very clear. If you're just saying you're a datu, you're just datu by blood, you're just datu by lineage. But if you have no following, then you're a very minor datu, you're a footnote datu. But if you're a real datu, then you have a following, you have numbers, you have people. In the history of Maguindano, it's always those who can gather the most people under his leadership and where he has following are the most important ones. Todo ang suporta ni Andal Ampatuan Sr. kay dating Pangulong Gloria Arroyo. 12-0 ang Senate slate ni Arroyo sa Maguindanao. Noong presidential elections, literal na 0 ang popular na si Fernando Poe Jr. sa dalawang bayan ng Maguindanao. Pero kung susuriing mabuti, nakakaduda naman ang mga statistiko ng probinsya. Noong 2010 elections, ang Sheriff Agwak raw ay may 33,684 registered voters. Bagamat ang populasyon nito ay nasa 34,376 lamang. Sa makatwid sa buong bayan, 600 lamang ang mga taong wala pa sa gulang bumoto. At pag bumoto naman ang Maguindanao, parang wala nang bukas. 97.9% raw ang voter turnout sa lalawigan, isa sa mga pinakamataas sa bansa. Mas nakakahilo ang bayan ng Datu Unsay. Mas marami pa ang registered voters noong 2010 kaysa sa populasyon. Sa dahilang ito, nagsagawa ang COMELEC ng bagong voter registration sa lalawigan nitong nakaraang taon. Sa kalahating milyong nag-register sa Maguindanao, mahigit 100,000 ang nilimas ng COMELEC. Isa sa bawat 5 registered voter, kung hindi underage, multiple registrant. Gayunpaman, patuloy ang panliligaw ng mga partido nasyonal sa mga naghaharing pamilya sa Maguindanao. Sa 80 miyembro ng Ampatuan na tatakbo sa darating na halalan,
24 ang dala ng oposisyon sa ilalim ng PDP Laban at ng Partido ng Masang Pilipino. 8 naman ang dala-dala ng Partido Liberal ni Pangulong Benigno Aquino III. They would be a force to reckon with in the 2013 elections. You mean 2013? Yeah, so you would see, for instance, alliances being formed with their group and some other politicians. Baka hindi sila mag-venture into directly participating in the provincial elections or in the regional elections, but they would still be courted by politicians in the province and even by national candidates because nakaka-deliver pa sila ng boto. Ang depensa ng oposisyon, wala silang ine-endorso na suspect sa Maguindanao Massacre, bagamat kasama sa listahan nila ang mga asawa ng mga principal suspect. Ang bawi naman ng Liberal Party ni Pangulong Aquino, ang mga ampatuan nila ay mga makabago mag-isip at hindi tulad ni dating Gobernador Andal Ampatuan Sr. Pero hindi ko naman sinasabi na lahat ng ampatuan ay masama. Bilang lang yung may kumbaga sumunod kay Andal tulad nung mga anak niyang hindi halos maatim-atim yung kanilang mga gawain. Pero may mga ampatuans din na napakabait. Kaya nga, sabi ko sa kanila, i-maintain nyo lang yung ugali at ipakita nyo sa bayan, sa komunidad na iba kayo. Iba kayong pamilya. Wag kaming isali doon sa mga mga paningin nila sa mga ampatuan. Dahil kami siguro yung mga taong matitino, mga ampatuan na matitino, dahil tinanggap kami ni Toto Mangudadato na siyang nagkaroon ng kalupitan. Kumbaga, doon sa nangyari sa Maguindanao Massacre. Pero sa panayam naman ng PCIJ, lumilitaw na mga dati rin silang kaalyado ni Andal Sr. Oo. Tutuusin nga, malaking tiwala ni Governor ni Dato Andal sa akin. Nilagay pa nga ako na naging OIC Governor noon, nung nag-out of country siya, nung pag-hats niya. So minsan nga, nilagay akong OIC Governor. Kaya kilala niya ako, kilala ko rin siya. Siguro nakikita na mayroon akong kabaitan. Katunayan, magaling raw na pinuno si Andal Sr. at nasira lang daw dahil sa kanyang mga anak. Sa tingin ko lang sa kanya, na maganda siyang leader, pero ang hindi karapat-dapat doon yung kanyang mga anak na talagang hindi. Doon talaga siya nasira. Sa mga anak niya? Lumabas rin ang ilan sa mga tunay na dahilan kung bakit naglalaban-laban ang mga ampatuan sa Sharif Agwak. At muli, dugo ang pinag-uusapan. Si Zahara Ampatuan ay hindi raw tunay na ampatuan, kundi isa lamang manugang. Naisipan ko yung tumatakbo po ng mayor ng Sharif Agwak dahil po na ang tingin ko sa bayan namin, sa lugar namin, na wala na si Datuan, wala na yung mga kanyang mga anak, na hindi namin matanggap na iba yung humahawag sa lugar namin ng Sharif Agwak. Maliba lang sa pamilya namin din. Ang ibig sabihin, iba si Zahara? Iba si Zahara, kamanugang lang sa amin yan. Pero hindi ho ba si Zahara ano rin ng ampatuan? Dahil asawa niya si ano ba? Asawa niya si Datuan, manugang sa Datuan na senior, na hindi naman namin matanggap na si Zahara naman ang maging mayor namin. Si Johaira Ampatuan na pambato ng PDP laban sa Datu Hofer, tila hindi sigurado kung aling partido ang kakampi o ang kalaban. Dito kasi, ang partido parang pamahalaan. Sumusunod lang sa mga personalidad. Ang pinanggalingan nga naman yan is una, di ba? Kumbaga, una, anak niya, PDP, LP, at saka yung isa, hindi ko matandaan yung isa. Pero ano po, ang LP hindi una. Ang LP po tama. Ang PDP at saka PMP. Partido ng Masang Pilipino. Sa huli, dugo pa rin na maghahari sa halalan ng Maguindanao. Why make your wife run? Why make your cousin and other relatives run? Why even contemplate that kind of a structure? I think if we start to answer those questions, we'll begin pointing at some of the weaknesses of our democracy, which is why we are not bringing in new faces, which is why we are not potentially bringing in more competent, more credible leaders, because there is a crowding out of some of these potential options. Actually, sa tingin ko, sa tagal ko ng monitoring, in the local level, hindi pinag-usapan ditong partido. Ang pinag-usapan dito, sino ka at sino yung
gustong lalahok sa eleksyon. Hindi partidong pinag-usapan dito. Locally problem ang kwan dito. Kaya lang, kung doon ka na, kung pataasin mo naman sa probinsya, doon na gumagapag naman yung party by party. Ito na marahil ang kabalintunaan ng Maguindanao. Ang lalawigan kung saan napakaraming tumatakbo, pero tila napakaunti naman ng pagpipilian. Ito ang Kapitolyo ng Maguindanao, Engrande at Malapalacio, pero walang tao. Mula nang masangkot si dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. sa 2009 Maguindanao Massacre, abandonado na ang Kapitolyong ito sa Sheriff Aguac. Ang mga kagamitan at mga dokumento ng dating pamahalaan ng Maguindanao, matagal ng kinahoy, ninakaw o kinain ng kambing. Ito yung natira sa Kapitolyo ng Maguindanao. Dito dati ang opisina ni Andal Ampatuan Sr. Doon ang kanyang opisina, sa loob nun, yung kanyang personal na banyo na may jacuzzi pa. Pero kitang-kita naman ninyo, niransak na yung buong lugar. Mga papeles nakakalat na lang. Nagkalat pa rin ng mga dokumento, mga resibo at voucher, pati isang logbook ng mga malalaking disbursement. 17,000, 11,000, 192,000. Ito 300, no? 419, half a million halos, 250,000. Sa mga sulok-sulok, may mga ballot boxes pa mula noong 2007 elections. At sa jacuzzi ni Andal Ampatuan Sr., pati ang lumot, natuyo na rin. Ang pumalit kasi na gobernador na si Esmael Mangudadatu, nag-oopisina sa kanyang balwarte sa Buluan. Kaya't ang mga taga Maguindanao, tatawid muna sa lalawigan ng Sultan Kudarat para marating ang Buluan. Si Zahara Ampatuan kasi ang alkalde ngayon ng Sheriff Aguac. Asawa ni Anwar Ampatuan, isa sa mga akusado sa Maguindanao Massacre kung saan 58 ang pinatay, kabilang na ang asawa at dalawang kapatid ni Mangudadatu. Pero hindi itong unang pagkakataong na ilipat ang Kapitolyo ng Maguindanao. Sa 4 na dekada mula ng mabuong lalawigan, 6 na beses na itong nangyari. Kung saan gusto ng bagong gobernador, doon inilulugar ang buong pamahalaan ng Maguindanao. Ang unang Kapitolyo tinayo sa Limpongo, na ngayon Datu Hofer noong 1973, panahon ni Governor Simeon Datu Manong. Noong 1977, inilipat ito sa PC Hill ng sumunod na gobernador na si Zacaria Candao. Si dating gobernador Datu Sangkala Baragir, sa balwarte niya sa Sultan Kudarat nilipat ang Kapitolyo. Nang umupo si Andal Ampatuan Sr. bilang gobernador noong 2001, nagpatayo siya ng Kapitolyo sa tabilang ng munisipyo ng Sheriff Aguac. Pero matapos ng ilang taon, pinatayo naman ni Andal ang panibagong Kapitolyo, na katulad ng lahat ng nakaraang Kapitolyo, ngayon ay abandonado na rin. Ang palipat-lipat na Kapitolyo ay simptoma lang ng problema ng Maguindanao. Dito kasi sa Maguindanao, hindi lokal na pamahalaan ang namumuno, kundi mga personalidad ng mga angkan. Hindi natin mag-progress dahil walang permanente na opisina eh. Kung sino yung governor, inililipat ang provincial capital. Kaya ang suggestion lang namin, baka pwedeng ang capital natin may tire. Baka pwede tayo mag-suggest sa national government na gawing mobile ang provincial capital. Lagyan ng tire ba at makina. Sino yung manaro ng... sorry. Makikita rin ang problema sa mga munisipyo. Maraming munisipyo rito, halos walang tao, liban sa ilang kawani na kailangan pumasok. Pero wala sa opisina si Mayor, wala si Vice Mayor o ang konseho. Ang Mayor madalas ay hindi namumuno mula sa kanyang sariling mansyon. Sa Sheriff Aguac, walang mga transaksyon. Sa Datu Unsay, malaki man at bagong munisipyo, halos wala namang pamahalang nagpapatakbo. May mga munisipyo pa rin na kahit office hours, walang nag-opisina eh. Paano mag-unlad ang bayan kung ganon? Yung public servant mismo ay wala doon sa kanyang pwesto. Walang governance po. Yun ang sabi nila, yung iba sabi nila, there is a poor governance. But ako, I conclude, hindi lang poor governance, but absence of governance. Walang problema kung ang mga nais mahalal, nais ding manilbihan. Pero sa nakalipas na 10 taon, sagad sa buto na ang kahirapan sa Maguindanao.
Sa tinatawag na Good Governance Index or GGI ng National Statistical Coordination Board, isang sukatan kung gaano ka-epektibo ang mga pamahalaan sa paghatid ng serbisyo at kaunlaran sa mga tao, kulelat ang score na Maguindanao. Sa GGI noong 2005 at 2008, nasa pinakahuling pwesto ang Maguindanao sa 79 na probinsya ng Pilipinas. Halos isa sa bawat 2 tao rito may ituturing na mahirap. Doble ito ng National Poverty Incidence, kung saan isa sa bawat 4 na Pilipino ay mahirap. Ang kita rin ng pangkaraniwang Maguindanaoan napakababa rin. Sa datos ng NSCB, ang kita ng bawat tao rito sa isang taon nasa 23,700 pesos lang o wala pang 2,000 kada buwan. Sobrang baba nito kumpara sa ibang probinsya gaya ng Benguet na may pinakamataas na per capita income, 4 na ulit lagpas sa kita ng mga taga Maguindanao. Sa Administrative Governance Index din, bagsak ang lalawigan. Noong 2008, may 38 health workers para sa halos 1 milyong residente. At 28 telepono lang sa bawat 1,000 tao. Mahirap na ang buhay, mas mabilis pa rin silang namamatay. Sa life expectancy, pangatlo sa pinakamababa ang Maguindanao. 58.5 years lang ang life expectancy dito kumpara sa 76.4 years ng mga taga-La Union. Sa Political Governance Index, tila lumalamang ang Maguindanao, pero hindi dahil mahusay ang pamamahala. Mataas raw ang crime solution efficiency rate dito, 85.27%. Kataka-taka, lalo't iilan lamang ang pulis sa Maguindanao at ang karamihan pa'y abala sa pagiging security ng mga pinuno ng probinsya. Napakataas din daw ng voter turnout rate ng lalawigan, nasa 97.6%. Ibig sabihin, halos lahat ng botante bumoboto sa eleksyon. Matatanda ang tinawag ang Maguindanao na sentro ng daya ng mga nakaraang eleksyon. Gawa na raw kasi ang mga balota bago pa mag-eleksyon. Isa pang indikasyon ng kakulangan ng pag-unlad ang bilang ng bangko sa probinsya. Ang dating iisang bangko, dumoble na sa 2 noong 2009 nang magbukas ng branch ang Land Bank of the Philippines. Ngunit bilyon-bilyon ang perang bumubuhos dito sa mga nakaraang taon. Noong 2011, 3.87 billion pesos ang internal revenue allotment ng lalawigan. 1.16 billion pesos para sa probinsya, 1.9 billion pesos para sa mga munisipyo, at 711 million pesos naman para sa mga barangay. Bumaba lamang ito ng bahagya ng 3.7 billion noong 2012 at 3.4 billion nitong 2013. Tinanong namin ang ilan sa mga naghaharing pamilya kung bakit patuloy ang kahirapan sa Maguindanao. Ayon kay Johaira Ampatuan, hindi naman napabayaan ang taong bayan. Ang mismong pruweba raw, malakas pa rin ang kanyang angkan. Siguro, nag-work kasi kung hindi naman siguro abot yung mga ano nila hanggang ngayon kung hindi yun nag-work, di ba? Katulad sa amin. Kung hindi maganda yung pamamalakad ng ninuno namin, hindi kami abot kung ano kami ngayon, di ba? Kung ano yung mga tinuro ng mga ninuno namin sa amin, yun na rin po yung sinusunod namin ngayon. Sinusundan namin. Kasi hindi kami abot sa ganito kung hindi po maganda yung pamamalakad nila noon. Sabi naman ni Gobernador Magunda Datu, malalim ang problemang iniwan ng kanyang karibal na angkan. Pero at least may mga changes eh. Makita mo. Oh. And of course, hindi mo kaya to 24 hours, hindi to 24 hours activity. Hindi to 1 year. Matagal to process to kasi pinagsamantalahan to eh. I'm giving you the situation here in our place in Maguindanao, in our province. Matagal to pinagsamantalahan. Meron din nangyayaring sana, ano kasi tinanong ako eh. Meron ding sobrang kahurap, ganon. Walang development yung kanyang community dahil lagi lang siya. Pero siguro sa ngayon, with the technology right now, that yung COMELEC na ginagamit ng COMELEC na technology natin, siguro mabigyan na rin ng puwang ang pag-iisip yung mga tao na may kinalaman daw ang kahirapan sa probinsya sa patuloy na pamamayagpag ng mga political clan dito, ayon sa pag-aaral ng Asian Institute of Management Policy Center. We are seeing some links between certain variables that we've studied and this pattern of having more fat dynasties. For instance, one thing we're seeing right now in terms of the evidence is the more poverty you have, the more fat dynasties you also tend to have. So we find initial but strong evidence that there is a positive link
more poverty, you have more fatter dynasties. Sa pagsusuri ni Professor Ronald Mendoza ng AIM Policy Center, ang mga ampatuan ng pinakamalawak or fattest dynasty sa Maguindanao. May 16 na ampatuan na umupo noong 2010 elections. Sunod sa kanila ang mga midtimbang na may 7 posisyon at ang mga mangudadatu na may 5. Ayon kay Mendoza, lumalabas ang 2 tanong. Sa isang fat dynasty, nasa taong bayan pa ba ang kapangyarihan na mamili ng pinuno? Pangalawa, kung magkakamag-anak ang nasa pwesto sa iisang lugar, may pag-asa pa bang mapigilan ang pag-aabuso sa pondong bayan? The ones who are in power with already some leverage of power can actually use that power to expand and get more relatives into power. And then the ones who actually get into power, somehow they think that perhaps they will be able to function well if they have more relatives also helping out. So I guess that's how some of them have rationalized it. Sa ganitong sistema, ang pamahalaan ay tila family enterprise. Ang bayan ay nagiging negosyo, ang probinsya parang korporasyon ng pamilya. Kahit malinis at matino ang umuupong political clan, sa huli, nanghihina pa rin ang institusyon ng demokrasya. Dahil ang institusyong tumatayo ay hindi ang pamahalaan, kundi ang angkan. The saying that is a cliche, that blood is thicker than water, in many places, the party system is so weak that what they replace with the party system is a family-oriented system where it's family members that actually are invited into power, running, and also, I guess for some of them, they're trying to rationalize it by saying that they're helping each other out to govern that particular jurisdiction. And of course, even if you say this, even if they are the cleanest, leaders that we have, there is still an awkwardness to it. There's still a potential risk to it. In the history of Maguindanao, it's always those who can gather the most people under his leadership and where he has following are the most important ones. And that means the relationship is symbiotic. It cannot be just one way. If you're just a leader because you're just dato, that's very seldom happens because there are many datos to choose from. So why would people go with a particular dato? That means he has to have some extraordinary qualities. Hindi rin masasabing perpekto ang pamumuno ng mga dato nung nakaraan. Ang dato ay hari na nasusunod tama man o mali. Yung dalawa yan eh. Kasi depende sa history of that clan, royal clan. Pagka masama, because may mga clan dito na pinaglalaroan yung tao, totoo talaga to. Kasayahan lang, tinatanggalan ng yung nikat, pinagsasayaw. So parang bibi, parang duck yung tao. So it's cruelty. So yung mga lahat ng mga lineage, yung mga taadato na yun, iba ang tingin. Alam mo, in our place, we own one barangay. We really own one barangay. Own one barangay. So, kasi upbringing namin, pero kami edukado, sign of royalty, may slaves ka. Nakagisnan ko, ito ang slaves namin. This is what decade? Ano yun? I was born in 1915, late 50s eh. So naabutan ko yun. 15, I was born in 1915. Ano pala ako, may slaves na ako. Alam mo, nag-revolutionize sa grupo namin. Ako, nagpalayas lahat ito. Nanganak mo ba kami? Pinag-asawa ko yung iba para mawala yung being slave. Gayunpaman, maraming nagbago sa kapangyarihan ng mga dato nang pumasok ang isa pang mas malakas na kapangyarihan. But it was a natural evolution. Yung rise ng clans sa Maguindanao. But I think ang kailangan tingnan maigi yung extent ng influence ng outside doon sa formation ng clans and the perpetuation of the same. What is unique in arms, pati in the Muslim societies, yung perpetuation ng clan was more an influence of outside forces. For instance, yung the Ampatuans and the Piangs in Bulawan, in the heart of the marshland, they were built by the Americans. Nung pumasok yung Americans, they wanted a control and a surrogate inside the Moro community. Binild yung some of the influential clans were built, other were neutralized. Yung mga
talagang pinagkatiwalaan ng communities na sila yung dato nila, right? Napalitan ng dato na pinili o acceptable to the national government. Ayon kay Sinarimbo, ang pinakahuling halimbawa nito ang relasyon ni dating Pangulong Arroyo at ni Andal Ampatuan Sr. And I think this has been carried out not only during the American time but also during Philippine government colonial ventures into Mindanao. So, of course, ang pinaka-famous ngayon is yung Ampatuan clans. But who built the Ampatuans? Who made the Ampatuans demigods in Maguindanao? So when we begin sponsoring local politicians here, central government sponsoring local politicians, the danger is always there. Kasi magbibuild ng sarili niyang infrastructure yung sponsor mo. So yung surrogate mo na leader here, even if he has no legitimacy in the population, magbibuild siya ng structure niya para makontrol niya. With the Fat Dynasty pattern, there are potentially two failures. One is, nasa tao pa rin ba yung choice, yung kapangyarihan na palitan yung leader nila sa probinsya o leader nila sa municipality. Kung fat yung dynasty, marami na siyang resources na hawak eh. And usually, there's a lot more power that they can basically apply to the particular jurisdiction that they exercise that power. So you begin to wonder, where is the power residing? Is it still with the electorate, or is it already with that, dynasty that has entrenched itself? Pero ang higit na kababahala ay ang epekto ng ganitong pamumuno sa mga taong bayan. Sa tingin ni Zen Malang, direktor ng Mindanao Human Rights Action Center, lubos nang nawala ng tiwala at pag-asa ang taong bayan sa kanilang mga pinuno na siyang miyembro ng mga political clan. Sa panahong ito, binoboto na lamang ang politiko, hindi dahil gagawa siya ng kabutihan, pero dahil hindi siya gagawa ng masyadong masama. Para bang yung standard binaba, yung bar, yung expectation, napakababa na. Right? Hindi mo na sila maririnig na I want him na maglagay ng 10 kilometrong bagong kalsada, magpasemento ulit. Ha? O kaya, I want na mga 5 panibagong classrooms ang maitayo kapag siya nang nakaupo. Simple yan. Actually, ang hinihingi na lang yun, huwag na lang sila kabusuin. Huwag kunin ang lupa namin, huwag kunin si anak para pilitan maging asawa ni ganito, ni ganon. Right? So, it's not so much yung pag-deliver na lang. Yung paggawa ng mabuti ang in-expect nyo. Ang in-expect nila, huwag na lang sana gumawa ng masama na talagang tatamaan ako. Parang huwag na lang ako balahin. Huwag na lang ako balahin. I can go on with my own life. Basta magsakal ako dito. Huwag lang kunin ng lupa ko, huwag lang kunin ng kalabaw ko. Parang sa atin, yung kunin, ibulsa yung pera na kaba ng bayan, hindi naman sa okay na yun. Okay na sa akin yung parts. Basta huwag lang kunin ng kalabaw ko. So alam ng mga tao na yung disparity between, if you compare yung malalaking mansions versus yung mga katabing bahay lang na barong-barong, alam ng tao na may problema yung setup na gano'n. But the ability and the willingness to express it more manifestly is wala doon. Kasi nga walang sense of security na pag ginawa ko ito, the state would be there to provide the secured space for my expression. Ang karamihan dito kasi sa Maguindanao is captured votes. Itong captured votes na ito, kahit anong sabihin ng kung sinong leader, yun talagang iboboto. O kapag hindi ninyo iboboto dito, alisin ko ang bahay ninyo dito. O hindi kayo makapunta. Pag masiro itong sinasabi ko, titingnan ko kung sinong gumawa niyan. So siruin ng bahay niya. Siruin ng bahay niya. So yan ang tinuturing kong captured votes. Pangalawa, na nakasisira dito is yung hindi pa rin malulutas na problema on guns and private armies. Kung ano yung mga guns at mga private security na yung mga grupo na yan, pwedeng matakot ang taong bayan, pwedeng kung kahit anong sabihin ng kung sino yung in power, yun din ang masusunod. In areas na malalayo, na walang access, wala ng road, hindi pa nag-work yung cellphone mo. So,
I mean, how courageous can you be in a situation like that? And for ordinary citizens na hindi pa nila alam kung paano yung network nung paghingi ng tulong. And you live there. Yes, which is a problem. So you would understand na yung mga ordinary citizens would feel the helplessness at oftentimes mag-i-influence ng decision nila. Kung lalabas ba, ano bang mas importante sa kanilang value, yung vote nila o yung life nila. So it's a choice between your life or your free expression. Pero sa ibang bansa na may sistema rin ng datu gaya ng Indonesia at Malaysia, hindi issue ang political dynasties at political clans. Ito'y dahil ang mga datu roon ay nanatiling datu at hindi nakilaro sa mundo ng politika. Ayon kay Mussolini Lidasan ng Al-Kalam Institute ng Ateneo de Manila, nang piliting burahin ng Commonwealth Government ang sistema ng mga datu noong 1935, ang mga dating pamilya ay napilitang mag-ibang mukha at naging mga politiko. Those are older forms of social practice, feudal forms, maybe going back to the barangay system, so that they legitimize that power, and by having elections, it's legitimized through elections. But its foundation is not really elections. It's older system of patronage politics. In the 23 years history of ARM, it has always been the central government imposing leadership. So you have not allowed, central government has not allowed the Moros and the Muslims in this country to evolve on their own. Ano ba yung gusto nilang leadership? Anong klaseng pamamahala gusto nila? Lagi tayong ang iniisip natin, ito makakabuti sa kanila. At ito ang gawin natin. So from Candao to the present leadership in ARM, it has all been imposed by central government. Lagi may blessings. Lagi may blessings. So it has never been an election. It has always been an erection. So central government erecting a leadership for Muslims and never allowing the Muslims to evolve on their own and just provide a space for it. Ito raw ang problema ng mga political clan at dynasty sa Maguindanao ngayon. Nananatili pa rin ang sinaunang kapangyarihan at impluensya ng mga datu, pero wala na ang pananagutan na siya dapat pinakahaligi ng isang tunay na demokrasya. Ang nawawala lang dito yung responsibilidad Yung authority, more on authority but not on responsibility. Parang nawala yung responsibility na sa taong bayan, parang napabayaan ng taong bayan. Inefficient yung governance simply because you don't have accountability doon sa mga tao. You don't have to answer. But what is the skill you need? You need to be able to drink coffee in Manila and talk to national officials. That's the only skill you need. So you don't have to you don't have to be in the conflict areas, you don't have to be in the flooded areas, you don't have to know the needs of your constituency. The only skill you need is that you're able to drink coffee with people in Manila. And you are sure that you will be in power.